Good day mga master. So right, Yan's Mechanic nagbabalik. So medyo matagal tayong nakapag-upload ng video sa YouTube natin dahil yung mga pumapasok na mga sasakyan last week, second week ay medyo basic lang naman. So mga under chassis, tsaka change oil, yun lang. So hindi na natin binidyuhan pa dahil medyo marami namang nakakaalam niyan. So ang content ngayon natin ay about sa power window. Itong unit na to na Isuzu MU-X 2015 model. So in-upload natin to dahil ang power window motor ay may kamahalan din. Kaya tingnan nyo yung video kung paano i-repair yung power window motor at saka yung mga switch sa kanyang salamin. So right, yes sir. Siyempre, kung bago ka pa lang bumisita sa channel natin, huwag mong kalimutan i-subscribe at God bless sa ating lahat. Yes sir. So ito na yung unit mga master, Isuzu MU-X. Power window problem, how to repair. So tingnan nyo lang yung video kung ano yung mga ginagawa natin dito. So bago ang lahat ay i-on muna natin yung ignition. So ayan, kita natin na naka-on na siya. At dito na tayo sa likod. So dito daw yung hindi bumaba yung power window. So ayan, kita natin na hindi talaga gumalaw yung power window kahit ilang pindot na tayo dyan. So doon naman sa driver control. So dito tayo. So on mo lang yung ignition para ma-access natin. So test muna natin dito sa driver side. Ayan, kita natin na nag-function naman. At dito din sa passenger side. Ayan, so okay yung mga salamin dito. Dito naman sa likod ng driver. So ayan, gumana naman siya. Doon lang sa kabila. So dito sa kabilang passenger side. So kung nakasakay ka sa sasakyan ay yung sa kanan. So ito yung control niya. So ayan, kita natin na pinindot na natin yung button pero ayaw niyang bumaba. So ito yung titirahin natin. So bago natin to tatanggalin ay check muna natin yung wiring. Kung may supply ba na positive at saka negative. So pinindot pa natin dito at wala talaga. So tatanggalin muna natin tong cover. So may dalawang screw dito. Yan. At saka dito sa isa, yan. So dalawang screw lang yung tatanggalin natin dito. At siyempre gagamitan lang natin ng flat screw na maliit para sikwatin nitong cover. Ayun, so kita natin na may star screw siya. Ayan, so focus muna natin. Ayan, kita na. Dito rin may star screw din. Sikwatin mo lang ng flat screw na maliit. Ayan, so gagamitan lang muna natin ng star screw para ma-access natin yung likod dito. Yan, natanggal na. So dito rin tayo sa kabila. So pwede na natin tong hilain. So
iligpit lang natin tong mga screw dahil pag hindi yan naibalik ay magbabibrate yung cover. So medyo nahirapan tayo dito kasi walang taga hawak ng camera, pero do it pa rin yung best natin para makita nyo, para magka-idea kayo. So tatanggalin muna natin tong socket. Ito yung socket nya, so tatanggalin natin to at lilinisan din natin. So ito yung button switch nya. So papakita ko mamaya kung paano linisan yan. So bago ang lahat ay check muna natin yung supply ng power window motor, kung may positive ba at saka negative. So gagamitan natin ng test light. So ito yung pambato natin na test light. So test muna natin. So ayan, kita natin na nag-green siya. So ibig sabihin ng kulay green ay negative siya. At saka yung pula ay positive. So medyo nahirapan tayo dito. So ginamitan natin to ng malupit na diskarte talaga para makita nyo yung paano itis yung mga supply. So ayan, kita natin na umilaw siya. So may negative. Dito rin sa kabila ay may positive. So goods yung linya niya. So hahatol na tayo sa power window motor. So tatanggalin natin. So bago natin tatanggalin ay kunin muna natin itong cover silupin, tsaka itong bracket na to. Nasa silupin. Ayan, nalaglag pa. So ito, hilain natin to. So dahan-dahan lang, baka ma-damage yung silupin, kaya dahan-dahanin lang natin to. So dito ay kita na natin yung motor niya. So ito yung motor sa power window. So ito yung tatanggalin natin. So 4 na bolt lang naman yan, saka may 2 bolt sa salamin. Yan lang yung tatanggalin. So fast forward tayo. Ito na yung power window motor. Lagyan lang natin ng chinilas para hindi malaglag yung salamin. So ito, tatanggalin natin yung 3 star screw para matingnan natin yung motor niya. At dito rin ay lalagyan natin yan ng grasa mamaya. Dito rin sa parang gear niya para smooth yung paghila sa motor ng power window, para hindi siya mahirapan. So ganyan lang yung birada. Dito ay natanggalin natin yung cover. So tingnan natin yung commutator niya. So ayan, kita natin na nangingitim na yung commutator. So yan lang yung lilinisan natin. Gagamitan lang natin yan ng liha para matanggal yung mga itim-itim. At saka itong carbon brush ay medyo manipis na rin, pero kaya pa to ng 1 taon. So fast forward tayo. Kita natin na medyo sinaw-sinaw na yung commutator. Malinis niya. At saka itong carbon brush ay sikwatin lang natin para lumapat talaga yung commutator sa motor niya.
Yan, ganyan lang yung pagsikwat. Gagamitan lang natin ng flat screw para pagpasok ng commutator ay contact talaga sila. So dito na ay kakabit na natin tong motor niya. So ayan, ikot-ikutin mo lang gaya ng pagpaikot sa girlfriend mo. So dahan-dahanin mo lang para hindi siya mapuwersa hanggang mag-press siya. Ayan, so ngayon ay ibalik na natin yung cap niya. So sa part na to ay may camera woman tayo na nakahawak, kaya nabidyuhan natin to ng actual kasi medyo mahirap talaga pag walang humawak sa camera. So nagpapasalamat tayo sa secretary namin. Ay, hindi pala, yung taga-kuha pala ng mga bayad sa nirepair namin dito. So thank you, te. So ayan, ibalik na natin tong mga screw para maikabit na natin to sa unit at nang magkaalaman na kung pera na ba to or wala ba tayong magagawa dito. Pero parang kinakabahan na yung mga kamay ko, nanginginig na. So ibig sabihin ay sign na ng pera talaga to. Ayan, higpitan lang natin tong mga star screw, tong tatlo. So handle with care talaga tayo, gaya ng pagmamahal natin sa asawa natin. Ayan, so saktong higpit lang para hindi malustred yung mga star screw. So dito ay lalagyan na natin to ng grasa para smooth yung baba at saka pataas ng sliding window natin, para hindi mahirapan yung motor na hilain at paakyatin yung power window. So ganyan lang yung birada natin dahil wala tayong grease gun. So ito na, natapos natin grasahan at i-install na natin to. Alright. So ngayon guys ay pwede na natin tong i-install. So i-kompleto na natin to lahat. So madali lang naman tong tanggalin. Yung motor, apat lang na bolt, 10mm. So mahirap kasi pag walang taga-video, kaya i-install ko na lang to lahat at i-test natin kung okay ba yung repair natin. Alright. So dito naman ay lilinisan lang muna natin tong push button ng power window natin. So kita natin na nangingitim na yung contact niya. So yan kasi yung matatamaan pag press mo sa switch natin. So mag-lose contact talaga yan dahil kita natin na madumi na siya. So lilinisan lang natin yan, tsaka lilihain na rin pati na rin yung dalawang terminal ito. So
So okay guys, so linisan lang nyo lang yan at kabit nyo na ulit. Hindi ko na to punan pa ng video. So ayan, fast forward tayo. Naikabit na natin yung motor at saka nalinisan na rin natin tong switch. So the moment of truth. Ayan, so kita natin na pira na talaga to. Ito slow na dito. Controller eh. Okay, down. Yan. Up. Fights. Okay, so dito pala mga master ay nilinisan din natin tong power switch ng driver side. So pasensya na kayo talaga kung hindi nakunan ng video. So madali lang naman talaga siyang linisan. So intindihin nyo lang. So right. So ito na final na natin lahat. So pwede na natin tong pauwiin. So ayan, kita natin na taas baba na yung power window ng motor. So bago natin tapusin ang video mga master ay nagpapasalamat ako sa 97 subscriber na solidong sumusuporta sa YouTube channel natin. So 3 na lang yung kulang at mag-100 na tayo. Maraming salamat mga master sa inyong suporta. At God bless sa inyong lahat. So huwag kayong mag-aalala dahil more video, more knowledge pa yung isi-share natin para magkaroon kayo ng idea. Lalong lalo na sa mga gustong mag-DIY. So yes sir.